Hello, Sir Halbert. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, unboxing and testing na natin sir yung unit na order nyo. The KJ Works M9A1 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay. So, ayan sir. So, meron siyang catalog and manual. Okay. So, ito yung unit. Okay. So, ito yung unit, tsaka yung magazine. Tapos, meron siya mga kasamang mga loader. Pwede hindi mo na ito gamitin. Okay, so, hindi ko alam, parang lumang version yata yung, parang dati kasi setup ganito yata eh. So, ganito yung ginagamit nila. No? Pero nagkataon, nakasama pa rin sa kanya. Parang ganun. Meron siyang Allen. Pero yung kasamang loader na lang yung gamitin nyo pag maglo-load kayo. Yung ganito. Okay, huwag nyo na gamitin to. Itabi nyo na lang yan. Okay, tapos meron siyang kasamang BB. Okay, so yan. Right? So, ito yung unit. This is parang imitation siya ng Beretta M9. Okay? So, ito yung unit sir. Okay, so the M9A1, meron siyang rail. Ayan, meron siyang accessory rail. So, if ever na gusto nyo kabitan ng flashlight or laser, pwede. Okay, kapag ka M9, wala siyang ganito. Classic yung design yung M9. Okay, yun naman yung difference nila. Okay? So, yan. Okay, so safety. Yan, lagyan natin sa safe. Okay, gumagana naman. So, pagka kinasa natin yan, ilagay mo sa safe, hindi rin siya puputok. Okay? Yan. Alright, tapos double action din siya. So, testingin natin. Okay? So, ito yung magazine. Right? So, dito siya nilalagyan ng gas sa ilalim, tapos dito nilalagyan ng bala. Okay? So, lalagyan natin ng bala. Gamitin natin yung kuko. Okay? So, ako, dito ako naglalagay ng bala sa may harap. Tapos, pag naglagay ng bala, staggered, no? Staggered siya. Ayan. Nakikita nyo, alternating siya. Okay? Ganun siya. Tapos, for this one, yung follower niya, itong follower, yung nagpo-push din sa BB, nakaganon siya. Parang nakaganon yung angle. So, try nyo na lang, do your best na yung last na BB nandito. Ganun, okay? So, ngayon, nalagyan na natin ng gas. Teka lang, wait. Before ko siya lagyan ng gas, medyo check ko lang tong bulb kung mahigpit. Okay, hinigpitan ko lang konti para hindi masyadong maluwag. Tapos, kakarga natin ng gas. So, pag nagkakarga ng gas, dito humahawak. Tapos, dyan. Para stable siya, para medyo malapit yung kamay. Yan, ganyan to. Actually, pag tahimik yung place, pag nagkakarga kami, maririnig ka na, para may pumapasok dito sa loob. Kailangan kasi nakabaliktad eh. Para yung liquid, kasi liquid to eh, ikakarga mo sa loob. Hindi yung gas mismo, yung liquid form, parang LPG. LPG yung pinapasok sa loob. Para sa loob siya, may liquid siya para kaya niya mag-produce ng gas. Parang ganun. Sa ibabaw na part. Okay? Kasi yung pinapalabas kasi is the gas form, not the liquid form. Parang yung liquid nandito sa may ilalim. Parang LPG din. Parang nagluluto ka. Diba? Naka-upright. Tapos may hose. So lumalabas yung fumes lang. Parang ganun din siya. Okay? So ito yung output bulb. Yan yung pinapalo nung unit. Pagpalo niyan, may lumalabas na gas dyan. Parang gano'n. Tapos, yung bala, nandun sa may chamber, nandito, lalabas. Tapos ito, bablow back to. Magsa-cycle siya ulit. Okay? So, ito sir, always remember na pag humawak kayo ng baril, always remember to keep your trigger finger out. Okay? Hindi yan siya pinapasok dyan agad. Dito lang yan. Kasi mabilis lang niya pasok yan. Okay? So, pag hindi kayo sanay, practicein nyo na lang na trigger finger out, pasok. Trigger finger out, pasok. Trigger finger out, pasok. Kasi pagka nagkakalabit naman ng pistol, hindi naman siya yung nakaganyan. Hindi naman siya ganyan eh. Dito lang yan. Ito lang. Ito lang. Itong parang tip lang ng finger mo. Yung kakalabit doon sa trigger. Ubra na siya. Hindi naman yan sobrang tigas eh. Okay? Na hindi siya kayang kalabitin ng tip ng finger. Okay? So, ganun siya. Alright? So, ito, insert na natin yung magazine. Okay? Ganyan. Okay, so ngayon, to release the magazine, ito yung mag catch. Ito yung mag release, yan, nandyan. Using your thumb para ma-release mo siya. Okay, so make sure na saluhin mo siya
para hindi siya masira or hindi siya mayupi. Kasi pag nahulog to sa floor, mayuyupi ito eh. Baka masira. Okay? So, always be careful with that. Okay? So, tapasok natin. Tapos, ito yung ating chronograph. Ito yung taga-check ng power. Kung ilan FPS siya. FPS means feet per second. No? Okay? So, turning on the chronograph. Okay? So, ganyan siya. Okay? Insert pa lang natin yung magazine. So, ngayon, ang gagawin natin is ikakasa na natin siya. Okay? So, ikakasa natin. Pwedeng pa ganyan. Pwedeng pa ganun. Ikaw na bahala. O pwedeng dito. Yung sa harap. Pwede mo siya kasi meron siyang form yun, no? Pwede mo siya itulak. Okay, ayun yung BB. Okay, tapos, bibitaw mo siya. Okay, so yan. Loaded na yan. Ready to fire na yan. Kasi makita mo yung hammer, oh. Okay? So, ito na. Puputok na natin siya. Okay, yun. Pumutok na siya. So, the FPS is 357.5. Okay. Then, 358.3 for the second shot. Okay, 352.9 for the third shot. Ay, nag-zero. Nag-error. Yung aking chronograph. Okay, isa yan, 345.5. So, stable naman yung FPS niya. Blowback is okay naman. Alright. So, ngayon, mag-accuracy test na tayo, no? So, yung test box natin, actually, meron pa tayong hindi natatest yung double action. Pero wait lang. So, yung accuracy test box natin is 2.3 meters away. Tapos, yung bilog na binabaril natin, yung size is 4 centimeter or 40 millimeter. Yun yung size ng bilog. Okay? Kaya medyo maliit lang siya. So, yun yung gagawin natin pang test. Ngayon, itatest din natin yung double action feature niya. Kasi double action tong barrel. So, test natin. Ngayon, to test the double action feature, you have to remove the magazine first. Okay, kasi sa tunay na baril, hindi kailangan. Pero sa airsoft, kailangan. Alisin muna yung magazine. Kasi, kapag sa tunay, kasi pwede mo siya ibaba, yung hammer, hindi naman puputok yung baril kasi dahan-dahan mo bababa. Pero pag sa airsoft kasi, pag dinahan-dahan mo, puputok pa rin kasi yung valve tatama dun sa likod. Kaya kailangan alisin mo muna to. Para pag binalik mo yung valve, okay, so hawakan natin tong hammer, tapos kakalibitin natin yung trigger, bababa natin yan. Yan. Okay? Tapos ito, bababa mo. So, ito, aabante yan. So, mangyayari dito sa hammer, dito sa trigger mo, parang mas magiging long trigger pull siya. Okay? So, ngayon, mangyayari, pagka ginanato mo kasi, yung valve na nakalabas na. So, pag pinasok mo ngayon siya, yung magazine, ang tendency, nakapatong ngayon yung valve knocker dito. Ganoon siya. Tapos, pagka kinalabit mo, atras siya ulit, sa kanya itutulak to. Kapag hindi mo inalis to, nakaganon siya kanina, ipupush niya to. Kaya kailangan talaga alisin pag sa airsoft. Alright, so ito ngayon, meron pa tong 3 bala. Tapos yung isa nasa chamber. Okay, so papasok ngayon natin. Okay, so, tayo, double action tayo ngayon. So, long trigger pull tayo. So, mapapansin mo yung hammer, nakababa. Okay, so, ayan. So, check natin. Hopefully, matama ko yung target. Kasi mas long trigger pull na to eh. Okay, so sa pull naman, tinama ko naman yung target. Okay, so actually yung target pala na bibigay ko sa iyo is second row. So nasa second row from the bottom, tapos second na bilog from the left. Okay, so pipicturean ko din to, then send ko sa inyo. Okay, so meron pa tayong 3 shots. Okay, so to, 3 shots. Okay? So, yun. Yung 4 na shots natin, tinamaan naman natin yung bilog, yung 4 cm na bilog, at 2.3 meters away. Okay, so ngayon, nag-open na yung slide mo kasi wala nang bala yung magazine. Parang tunay na baril. Parang same siya tunay na baril. Okay? So, yan. So, pag nagaganyan na siya, pwede mo i-push to, pwede mo push down, or, katulad ng tinuturo ko, hilain mo na lang ito pabalik. Kasi pag hinila mo ito babalik, sarili bababayan eh. Yan, tapos saka mo bitawan. Tapos, hammer down. Okay? So, para maging safe na ulit yung baril. Hindi siya, kasi mas mabilis kasi makalabit yung trigger. Kapag, yan o, pansin mo yung trigger, umatras, nagiging tendency ka mas malambot kasi yan.
Kaya mas maganda kung nakababa para mas matigas siya. Mas mahirap siyang makalabit. So, mas safe ngayon yung pistol. Okay? So, ayun sir, okay na tong unit nyo. So, I will be packing it along with the other stuff. Then, padala ko na siya sa inyo. Okay? So, ayun Sir Herbert, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.